Bago ang lahat, mukhang maganda yung taon ngayon na. Dahil nung nakaraan si Devin Booker maraming pinapaldo. Ganon din si SGA ngayon kalaban ng Hornets. Pero si Kevin Durant naman pinauwi ang Suns after ng game winner niya. Halos parehas ng play kay Booker nung nakaraan kontra Thunder galing sa inbound play, parehas din tabla yung score. Isa nga lang ang sumabay kay Kevin Durant. Tinrush talk pa ni KD yung mga player ng Suns na umuwi na. Meron palang sama ng loob itong si Kevin Durant sa Suns dahil sa ginawa sa kanya ng team nung nakaraan. Tinrade kasi siya nung nakaraang off-season na base pa kay KD, ginawa siyang scapegoat ng team at parang tinapo na lang. Hindi naman siya galit sa mga player ng Suns, galit lang siya sa mismong team dahil sa ginawa sa kanya. Ayaw niya kasing umalis ng Suns pero parang kinik out siya ng team at nilagay siya sa trade rumors nung nakaraang deadline. Parang ginawang siya ang gustong umalis ng team pero parang inunahan lang si KD nun. Marami kasing naglagay ng rumors na magre-request ng trade si KD dahil kay Bill na hindi ma-trade dahil sa no trade clause. Parang natatandaan ko dati dahil sa dami din ng content na ginawa ko kay KD nun, may isang analyst na nagsabi na kapag hindi nila na-trade si Bradley Beal, si Kevin Durant ang magpapatrade. Nangyari nga. Dapat kay Bradley Beal nagalit itong si Kevin Durant, hindi sa Suns. Siya kasi ang naging dahilan nun, ayaw magbigay. Hindi inalis yung no trade clause na pagbalingan tuloy si KD. Kaya tinotoo na lang ni Kevin Durant yung mga rumors. Si Kevin Durant naman buong game versus dito sa Suns meron 26 points, 10 rebounds, 4 assists, 1 block at 2 3-point shot. Yung ikalawa niya, yun pa yung game winner. Malas din si KD sa field nun, 9 out of 21 at nasa 2 out of 12 mula sa beyond the arc. Yung NBA talaga parang police station ngayon eh. Basta na lang magka-record, gagawan pa rin talaga. Na-break kasi ni Kevin Durant ang record ni Michael Jordan, yung Wizards version, hindi yung Bulls version. Kita mo na may pinakamaraming points sa first 30 games at lagpas sa edad na 35 years old. Kaya maganda yung pasok ng taon dahil marami din pinapaldo ang Hornets. Dapat pala tinodo ko ng 100, tama 1,000 mahigit, straight up yun. Times 11.5 ang Hornets kontra dito sa Thunder. Meron pa nga ako nakita dong times 30 kung makakalamang ang Hornets ng 20 points. Ang OKC nayari pa nga 124-97. Ikalawang team na nagpatikim ng back-to-back na talo sa Thunder ngayong season. Pero sila yung unang team na nakatambak sa OKC. Teka, mali pala, San Antonio pala yung nakatambak sa kanila ng una. Pero yung may pinakamalaking lamang, itong Hornets. 28 points at 7 out of 10 kay Brandon Miller na nagpapakitang gilas dahil sa kanya ibinaling yung trade rumors ngayon. Ayaw na kasing bitawan ng Hornets si LaMelo na meron namang 16 points. Ang super rookie naman nilang si Con Nupel nasa 23 points at 5 out of 7 sa 3-point area. Mukhang bad trip naman itong si SGA dahil after ng game na-limit lang siya ng 21 points at 6 free throws. Matapos magkaroon ng 24-1 record ang Thunder, sa ngayon nasa 6-6 record ang OKC sa last 12 games. Sila yung team na kapag natatalo may nananalong malaki sa Las Vegas kasi laging yamado. Sila yung number 1 team na may pinakamalaking points differential plus 13.5. Kaya sabi ko kanina meron ako nakita kahapon na times 30 na kapag nakalamang ang team sa kanila ng 20 points mahigit. Kahit 50 pesos mo, laking jackpot agad. Nagmintis naman yung tira ni Jimmy Butler para sana sa game winner ng Golden State 103-102. Sayang yung effort ni Steph, 27 points, 4 rebounds, 6 assists, nasa 4 out of 15 pa mula sa field. Si Butler naman 24 points. Pero mukhang masarap yung home cook meal sa Clippers na eject pa si Steve Kerr. Si Snoop Dogg ba naman yung commentator? Hindi kasi tinawagan ng goaltending yung block ni John Collins kay GP2. Sa replay, pababa na yung bola. Parang tumama na nga sa board bago na-block ni Collins. Clear na goaltending pero hindi tinawagan ng referee. Hindi rin masasama sa report dahil wala naman sa last 2 minutes. Based din sa mga commentator, dapat challenge na lang ni Steve Kerr kesa nagreklamo siya at na-technical at na-eject pa ng game. Hindi ko lang sigurado kung meron pang challenge no ng Golden State. Continuous play ang tinawag ng mga official kaya dun nagalit si Steve Kerr. Dahil nga sa continuous play, hindi rin makakatawag ng challenge ang Golden State. May bagong rule na kasi doon pagdating sa challenge. Yung isa pa, winave ng mga referee yung 3-point play ni Steph.
Counted dapat yun eh. Nung tumawag ang referee na ipasok na yung tira, almost 3 seconds din bago pumito ang referee. Ito yung after ng contact kay Steph. Nasa shooting form na kasi siya nun. Baba sana sa 2 o 1 ang lamang ng Clippers nun. Mukhang nalanghap ata ng mga referee yung usok mula kay Snoop Dogg. Para pa atang 3 missed call yung nangyari doon sa mga referee. Pero lusot pa rin sila doon, hindi maiimbestigahan dahil walang masasama sa report. Mukhang alam din ng mga referee dahil sa Clippers 8 player lang ang pinalaro, si Kawhi 38 minutes, hindi pa ganun kagandaan nilaro din dahil 0 out of 8 mula sa 3-point area. Meron siyang 24 points, 12 rebounds, samantalang si Harden 20 points at 7 rebounds. Back sa winning column ang Clippers.